Torre, may political will daw. Sabi ng VACC. Ito gusto kong pag-usapan. Alright. Pinuri ng Volunteers Against Crime and Corruption, founding chairman Boy Evangelista, si Police Major General Uling Torre bilang isa sa mga posibleng susunod na Chief of Philippine National Police. Ano Evangelista, taglay daw ni Torre ang political will, tapang at lakas ng loob kasama ang hands-on na pamumuno at epektibong mga programa kontra krimen tulad ng police visibility at 5-minute quick response ayon kay Evangelista. Ngayon, mga kababayan, kilala niyo ba ito si VACC? 'Di ba? Siya yung in-expose natin na nananawagan tayo, 'di ba? Si Evangelista na 'yan bilang isang chairman nga ng VACC or Volunteers Against Crime and Corruption na imbestigahan niya at magsalita siya tungkol dito sa ginawa ni Kumar, 'di ba? At ni Lisa Tanas according to the video na in-expose ni Agent Morales. Dahil kasama ni Evangelista si Kumar, si Gadon, si Kilay doon sa court. Kasama itong si Kumar, 'di ba? Bigla na lang nawala si Kumar. Kaya ngayon, ito puring-puri niya ngayon si Torre. Itong mga VACC, itong mga kajotahan na mga organization na to na supposedly ay kaagapay, kaakibat ng taong bayan kapag may nakita silang hindi ginagawa ng gobyernong bangag. Diba? Volunteers Against Crime and Corruption. Diba? Yung supposedly na crime na gagawin ni Lisa Tanas at ni Kumar na kasama ni Boy Evangelista. Based on that video na in-expose ni Agent Morales, tumahimik na. Wala na. Si Kumar na pinapunta doon sa Senate hearing pero nagpanggap na kunyari ay nasa ospital pero nasa hotel pala. Anong ginawa nila? Kinontempt ba nila? Pero ang isang Colonel Grijaldo na nanindigan doon sa Huwad Committee sa Congress na pinanindigan niya ang katotohanan para sa kanya hanggang ngayon ay ikinulong nila. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang sinasabi nitong VACC chairman na ito na para sila sa taong bayan, sa mga naaapi at sa korupsyon ng bayan, pero ay hindi nagsasalita sa mga panggigipit, pangaharas ng Marcos Bangag Jr. administration. Kaya itong dramatization 101 mo, Evangelista, ilabas mo si Kumar. Magkano ba? Kung meron mang binibigay sa'yo si Kumar, magkano ba? Anong sinasabi mong tapang at lakas ng loob? Kitang-kita mo na si Kumar ay watahasang pinangalanan doon sa video at matapang na sinasabi ni Agent Morales pero tahimik ka. At pinagbubura mo pa ang mga pictures nyo ni Kumar. Anong ibig sabihin yan? Mukhang guilty ka. Tapos ngayon, aayunan mo si Torre na ito ay matapang, anong expect natin? Para sa kanila, yung pangaharas, panggigipit ng mga katulad ni Torre ay what? Matapang at ito'y tama at dapat ipagmalaki. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, kung hindi kayo kay kilos, Mamansan, thank you. Kung hindi kayo kay kilos, kailan kayo kay kilos? Para sa manindigan. Antayin nyo pa ba na may mangyari kay Pangulong Duterte? 80 years old na ang Pangulong Duterte. Ako every single day, pinipray ko ang Pangulong Duterte. Alam mo, hindi nga ako nagpipray sa sarili ko. Diba? Minsan ka nakalimutan ko i-pray. Yung mga taong, na dapat ko ipag-pray. Pero ako every single day, pinagpipray ko ang Pangulong Duterte na sana malagpasan niya to. Nakita naman natin si Pangulong Duterte, nakabaston pa. Diba? Nabanggit ni Inday na yung problema doon, pag yung mobilization niya kasi wala nag-a-assist sa kanya, kailangan niya na ng nurse or caregiver na assistant, staff na mag-ano sa kanya. Although may mga tao naman daw doon, pero iba yung personal touch o personal na talagang nag-aalaga kay Pangulong. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung mga itinaas ng sweldo, dinoble ng Pangulong Duterte, pinahalagahan kayong mga men and women in uniform. Binigyan kayo ng dignidad. Bumalik ang tiwala namin sa inyo ng panganahon ni Pangulong Duterte. Thank you at ipinakita ninyo sa protest vote. Pero hanggang protest vote na lang ba? Nakakaawa ang sitwasyon ng Pangulong Duterte na ginawa lamang iligtas kayo. Diba? Anong sabi ng Pangulong Duterte dyan? Sasagutin niya lahat
Di ba? Yung mga akusasyon o mga kasalanan ninyo na men and women in uniform. Nakita natin ang ibinintang kay Pangulong Duterte na mga dilawan-pulawan na libo-libo, 30,000, di ba, ng panahon ng mga dilawan, na mga ginurgur daw sa panahon ni Pangulong Duterte, ni hindi nga maka-50 doon, na mga peking, mga testigo doon sa ICC. Nakita nyo na ang kasinungalingan ng Pulawan, ng mga rebelding komunista na talagang pinagkaisahan nila ang Pangulong Duterte. Tapos kayo na tinuringan na may balls na nakita nyo naman na nilabanan ni Pangulong Duterte ang mga makakaliwang grupo, ang mga sumisinghot katulad ni Bangag, ang mga pulboronic. Hindi nyo kayang ipagtanggol ang dati ninyong presidente na nagbigay sa inyo ng kaalwanan sa buhay at nagbigay sa inyo ng dignidad. But anyway, mga palangga, alam ko, God is good. Alam ko, darating ang panahon na babayaran lahat ng mga nang-api Duterte at sa pamilya niya at sa Pilipinas, not only kay Pangulong Duterte, kasi yung pang-aapi nila kay Pangulong Duterte ay pang-aapi sa lahat ng Pilipino. Yung nangyayari ngayon, naranasan ninyong kagutuman, krimen, lahat na paulit-ulit, ay ginagawa ng bangag na gobyerno. At itong mga pulis natin at mga, yun na nga, men and women in uniform, ay hindi pa rin sila nananindigan ng harap-harapan na paninindigan. Total, nananawagan naman si Bangag eh. Pwede ba yon, mga kababayan? Nanawagan siya na mag-courtesy resignation daw kayo. Eh mag-courtesy resignation kaya sila. Ano kaya magiging impact nun? Majority ng mga police at mga militar, kapag possible ba yon? May lawyers ba dito? Pag nag-courtesy resignations kayo lahat, edi wala nang maiiwan. Edi bagsak na ang Bangag. Ibig sabihin, pinapakita ninyo na hindi na siya dapat mamuno. Dahil ang ginawa ni Marcos Jr., sumingot ng sumingot, manggipit ng manggipit, manakot ng manakot, magbayad ng mga House Representative members gamit ang pera ng bayan para atakihin si Sara Duterte. So walang kwenta ang Marcos Bangag administration na. Kaya dapat sila ay ilubog na silang lahat sa Kumunoy.